Hindi lamang bukod doon sa 5 abogado ni Francis Leo Marcos, ay kukuha rin si Mayo ng international lawyer na para masiguro ang yung laban sa kaso ay masiguro na talagang may pagtatanggol sila ng tama at sigurado ang kanilang tagumpay sa pagdating sa labanan sa husgado. Kaya nga itong abogado na ito, na international lawyer na ito, ito'y manggagaling sa Amerika. My God, I hate drugs. Gusto ko lamang talakayin yung sinasabi ng mga, sabihin na natin, mga baser ni Francis Leo Marcos at ni Maru, yung kanyang asawa, na nakabase ngayon sa Japan, na sinasabing nung baser na yon, o ng mga baser na ay sinabi yata doon na fake daw ang kasal ni Francis Leo Marcos, ay hindi po totoo yun, no? Genuine po ang kanilang kasal, at hindi rin totoo yung sinasabi nila ng mga baser na hindi mahal ni Mayo si Francis Leo Marcos. At mayroon pa rin sinasabi na para daw nandidiri si Mayo doon kay Francis Leo Marcos. Hindi rin po totoo yun, sapagkat kausap po natin ang isa sa mga malapit sa pamilya ni Mayo, na mahal niya si Francis Leo Marcos, at gagawin niyang lahat para matulungan ito ang kanyang asawa. Kaya nga yan, nililinaw po natin yan na hindi po pababayaan ni Mayo yung kanyang mahal o ang kanyang asawa na si Francis Leo Marcos. At itong sasabihin ko sa inyo, si Mayo, ano mapilito ni Mayo? Murakami. Si Mayo Murakami ay isa pong palaban na babae, isa pong matapang na babae, at siya'y nakahanda na kasuhan ang sinumang, hindi lamang sinuman, ang mga taong nanira sa kanya, lalong-lalo na sa kanilang mag-asawa, dahil na pati yung kanilang personal na buhay ay idinadamay ng mga baser. Kaya nga si Mayo ay talagang matapang na babae ito't palaban. Bukod dun sa maganda na, ay palaban pa. Kaya sabi niya, talagang lalaban siya at nakahanda siyang kasuhan ang mga taong nanira sa kanya at maging kay FFR. At take note si Mayo ay meron akong sorpresa, pero hindi ko lamang sasabihin. Pero siya ay gaya na sinasabi ko, ididimanda niya ang mga taong nanira sa kanya at sa kanyang asawa, lalo na sa kanilang pribadong buhay ng mag-asawa. Kasi yung mga akusasyon sa kanya ay personal, at meron pa nga daw dyan na ipinakita yung kanyang yung parang naka-basta doon, yung isinuot niya ay doon sa isang beauty pageant, at yun parang ipinakita pa rin daw yun, ay talaga namang masasabi nating live below yung mga akusasyon na yun. At gaya ng sinabi ko doon, yung mapaninira na yun, ayun ay live below, sapagkat hindi totoo yan. At sabi nga ni Mayo ay sasampahan niya ang mga taong nanira sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanilang mag-asawa. At take note si Mayo ay kukuha ng international lawyer para sa kanyang asawa, at para na rin sa pagsasampa niya ng kaso laban sa mga taong nanira sa kanya at sa kanyang pamilya. Yun ang latest nating balita ngayon. Hindi lamang bukod doon sa 5 abogado ni Francis Leo Marcos, ay kukuha rin si Mayo ng international lawyer na para masiguro ang
yung laban sa kaso ay masiguro na talagang may pagtatanggol sila ng tama at sigurado ang kanilang tagumpay sa pagdating sa labanan sa husgado. Kaya nga itong abogado na ito, na international lawyer na ito'y manggagaling sa Amerika, no? At abangan nyo, sapagkat gaya na sinabi ko, palaban si Mayo, sasampahan niya ng kaso yung mga nadira sa kanya, kay FLM, at siyempre sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanilang sagradong pagsasama, yung kanilang sagradong marriage, no? Talaga sasampahan niya ng kaso. Kaya kumanda na yung mga taong nanira sa kanya at sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, dahil siguradong libelous po yon, no? Sigurado pong libelous yan, sigurado tayo dyan. At taliwas yun, pinabulanan niya na mahal niya si FLM at totoo ang kanilang kasal at mahal na mahal niya, kaya nga siya gagawa ng paraan, lalaban siya sa mga taong nanira sa kanila. At take note, no? Nalaman din natin na yung property ni Mayo doon sa Japan ay totoo po. Isa sa alam ko yung Kintaco. Mayroon no silang mga grocery store or department store. Bukod pa doon sa kanilang Kintaco, malaking building yun malaking building So, kanila talaga yon. Ngayon, yung building na yon, dahil asawa na ni Francis Leo Marcos, si Mayo, Murakami, no? Murakami, ay nag-share na si Francis Leo Marcos doon sa property ng kanyang biyanan na Hapon. Kaya nga yung ipinakita ni FLM na papeles o dokumento na sinasabi niya na siya may-ari ng Kentucky, ay totoo yun. Ay baka nga mas malaki ang share ni FLM doon sa kanilang kumpanya sa Japan, doon sa Kintaco at yung mga department store doon sa Japan, mga kaibigan. Yan ang latest nating balita ngayon. At hindi lamang yan, no? Hindi ko lamang sasabihin, pero pag sinabing magsasampa ng kaso, natural. Saan niya isasampa? Di siyempre sa korte ng Pilipinas. So, pupunta siya ng Pilipinas. Pero, hindi ko muna sasabihin kung kailan yon. Pero sigurado, pupunta siya ng Pilipinas para sampahan ng kaso yung mga nanira sa kanya, kay FLN, sa kanilang mag-asawa, at higit sa lahat, yung pagtatanggol kay Francis Leo Marcos sa kanyang asawa na kasalukuyang nakakulong ngayon. Kaya talaga namang matindi itong pagtatanggol ng kanyang mga abogado. Bukod doon sa napakagaling na mga abogado, nariyan si Attorney Abraham Espejo, yung dating Dean of San Sebastian College, tsaka dating Dean ng New Era College, ay talagang andyan. At yung mga iba pang mga abogado, at binanggit ko yung dalawang babae. Kaya nga, ang sabi ko, ay malaki ang tsansa ni FLM na siya ay mapawalang sala o ma-acquit dito sa mga kasong ipinupukol sa kanya, no? Yan, ilan sa mga latest yan. At tungkol naman doon kay FLM, siyempre, yan naman ay napapanood na po ninyo yan kung doon sa mga video na naglabasan, siguro hindi ko na kailangan sabihin pa na doon sa mga video na yon, sinabi na niya kung sino siya at kung ano ang kanyang pagkatao, ay kayo na ang balang humusga doon. Pero tingnan nyo yung logic doon at kayo na rin humusga doon sa mga video na yon. At ang importante dito, kaya nga ako sa totoo lang, kaya nga si FLM ay napahanga tayo dito sapagkat nakuha ko yung kanyang saloobin, nakuha ko yung kanyang, na-adapt ko yung kanyang pagiging matulungin, kaya nagustuhan ko siya. Wala akong pakialam kung may kaso siya, wala yung kaso niya doon sa kanyang pagtulong sa taong bayan. Ang sabi nga ng iba dyan, ng mga buzzers, pasintabi ko sa mga buzzers,
may kanya-kanya ho tayong paniniwala. Nasa ako, wala akong inaapakan na tao, wala akong sinasagasaan, wala akong binabatikos. Yung mga otoridad natin, andyan naman, hindi natin pinakikialaman. Ang akin dito, yung kung paano nakatulong si Francis Leo Marcos sa ating mga kababayan sa panahon ng pandemic. Ay nakita niyo naman, noong kasagsagan ng pandemic, siya lumabas para magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Dahil nakita niya na talagang kailangan ng tulong ng ating mga kababayan. Kaya siya nagsagawa ng Mayaman Challenge na kung saan ay maaring may nasagasaan siya ng malaking tao. Kaya yun ang kanyang inabot. Kaya simple lamang yan yung ating sinasabi, kung talagang siya may mga kaso, no? Ay hindi na yung pupunta rito ng Pilipinas, doon na lamang yung sa ibang bansa. At magtatago na yan. Kaya mismo siya may sabi na doon sa kasong optometry law, yun ay aminado siya doon. Bagamat ang sabi niya may release order na siya doon, pero hindi ko lang alam kung may pinakita siya. Gayon pa man, ay maliit na kaso po yun. Ang piyansa doon ay 20,000 pesos lamang dahil lamang doon sa pagkakamali na pamimigay niya ng mga daang libong mga eyeglasses sa ating mga kababayang Pilipino. Kung akong tatanungin, kung siya nagkasala doon, hindi naman mabigat yun sapagkat ang kanya lamang ginawa ay nagbigay ng salamin, yung mga eyeglasses na yan, ay yun lamang ang kanyang pagkakamali na hindi siya nagpaalam. Pero yun naman ay para sa taong bayan. Sa totoo lamang ang dami nga ho nagkakamali dyan pero hindi naman nakasuhan, no? Inayaan na lamang at nagtataka tayo dito, bakit na ngayon lamang naglabasan itong mga ganitong klaseng mga kaso. So hindi na ho natin questionin yung mga kaso niya sapagkat nandoon na yan, bahala na po doon yung ating mga otoridad. Ang atin lamang dito, kaya tayo nag-live, ay para kamustahin ang ating mga viewers sa Facebook, kamustahin ang ating mga viewers sa YouTube, at yung mga supporter ng FLM na nangumusta. Napakarami ho kasing mga nangungulit sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga supporter ng FLM, nabigyan sila ng update. So, wala ho tayong nakikitang mali ito sa ating ginagawa. Ang sabi nga ng iba dyan, medyo distansya daw dahil baka wag daw wag daw masyadong dumikit kay FLM dahil baka maakusahan tayo ng pagpapakalat ng mga maling balita, no? Anong maling balita pinagsasabi niyo? Wala tayong maling balita na sinasabi. Tayo nag-update lamang sa ating mga kababayan at bilang isang mamamahayag, bilang isang newspaper publisher, newspaper columnist at radio and online TV anchor o broadcaster, karapatan po natin ito, no? Meron po tayong freedom of expression, freedom of the press, para ibigay ang ating mga saloobin, para ipahayag ang ating mga saloobin, ang ating mga karapatan, para malaman din ng mga taong bayan ang kaganapan sa ating bansa. Kaya nga, yung sinasabi nila na nawala ang freedom of expression, freedom of the press dahil sa pagkakasara sa ABS-CBN, iba pong usapin yun. Yung kaso dyan sa ABS-CBN, ang punto po doon, punto de vista doon, ay wala hong prangkisa yung ABS-CBN kung bakit sila nasara, no? So, ang freedom of the press at freedom of expression ay patuloy po yung nananatili at nangingibabaw sa panahon ng Duterte administration. Kung mismo si Pangulong Duterte nga, iginagalang yung karapatan ng mga Pilipino na magpahayag ng kanilang saloobin at maging yung mga nagwewelga nga ay hinahayaan ni President Duterte na magpahayag ng kanilang mga saloobin. Kaya tayo, may karapatan tayo nagpahayag ng ating mga saloobin. Kaya nga, sa batas di tayo nakikialam basta may respeto tayo sa batas. Yun ating sinasabi, no?
hindi ho natin pinakikialaman yung kaso ni FLM sapagkat meron na po mga abogado dyan na nakatutok na sila na ang bahala doon sa mga abogado. At isa nga dyan sa ating sinasabi ay yung abogado na kukunin ni Mayo, isang international lawyer, no? Para tumingin at humawak ng kaso ni Francis Leo Marcos. Bukod pa doon sa 5 abogado ni Francis Leo Marcos na humahawak sa kanya at lalo na yung 2 babae ngayon, siya ngayong laging nandoon. Kaya sana naman ang atin lamang panalangin ay malusutan niya ito at sana igalang ang karapatan ni FLM na makatanggap naman ng karapatan o mabigyan naman ng karapatan na madalaw siya ng kanyang mga kaibigan at lalo na ng kanyang mga kamag-anak, kasi may nakarating sa ating report na tila hindi pinapayagan na dumalaw yung mga kaibigan at yung mga tao ni Francis Leo Marcos doon sa kanyang kinalalagyan doon sa NBI, no? In fairness, sa NBI, wala ho tayong masasabi diyan sapagkat alam natin ginagawa lamang nila yung kanilang trabaho bilang mga alagad ng batas, at yan naman, yung kaso na yan ay sasampayan sa prosecutor's office at ang prosecutor's office ang mag-determine whether there is a probable cause or walang probable cause. So, napakalinaw po yan. At kapag yan ay nasampa na sa korte, siyempre bahala na yung husgado na siyang tumingin ng mga katibayan o mga ebidensya na ipipresenta ng magkabilang panig.